Opisyal na pong naglabas ng mga pangalan ang Iglesia ni Cristo, mga kaboses, ng kanila pong mga napupusuan. At inendorso, opisyal na pong inendorso, mga kaboses, na mga senatorial candidates. Malalaman po natin yan ngayon, pero bago po yan, mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel. At maraming salamat po sa inyong pag-click ngayon sa ating video at maraming salamat rin at kayo'y nakialam sa atin pong talakayan ngayong araw. Lalo na po, papalapit na po ang halalan, mga kaboses. Please like, subscribe, and share po sa ating YouTube channel, mga kaboses. Ngayon po araw, babasahin po natin, mga kaboses, ito pong mga opisyal po na inendorso ng Iglesia ni Cristo, mga kaboses. Kasi po, importante po na malaman natin ito kasi alam naman po natin na ang Iglesia ni Cristo po, mga kabos, ang relihiyon po, isa po sa mga sekta o religion, mga kabos, dito sa ating bansa na kilala po, mga kabos, lalo na pagdating sa eleksyon. Kasi, kumbaga, one heart yan lahat. Yung mga membro, kapag mayroon pong inendorso, mga kaboses, yung kanilang ministro o yung kanilang talagang nasa high ranking po, mga kaboses, na opisyal po ng Iglesia ni Cristo, talagang bubotohin yan. At posible, malaki pong posibilidad na bubotohin po sa lahat ng miyembro. Milyon-milyon po ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. At isang karangalan po ng mga kandidato na mapabilang sa kanilang inendorso, kasi talagang masasabi natin, mga kaboses, na posible po ang sure win, mga kaboses, kasi sa dami po ng membro ng Iglesia ni Cristo. Pero kilalanin po natin, mga kaboses, ang mga inendorso ng INC. Dito po sa talaan, mga kaboses, na binigay na sample na balot po, mga kaboses, or guide po, mga kaboses, ng Iglesia ni Cristo, ang sample balot na inilabas po nila. Meron po tayong nakikita, mga kaboses, hindi po lahat, galing po sa PDP Laban o Partido Demokratiko ng Pilipinas, mga kaboses, kundi meron pong sa ibang partido, mga kaboses. Magkaiba-iba po mga partido. Unang-una po dito, mga kaboses, nindurso po na Iglesia ni Cristo si Bam Aquino, mga kaboses. Alam naman po natin na si Bam Aquino ay nasa persa po yan ng mga kakamping, mga kaboses. Pangalawa po dyan, galing po sa Lakas CMD, mga kabos. Ito pong si Bong Revilla. Inendorso rin po ng Iglesia ni Cristo. At sa Nationalista Party po, si Pia Cayetano, mga kabos. At sa PDP Laban po, meron lang po sigurong dalawa lang po ang inendorso sa PDP Laban, mga kabos. Si Senator Bato de la Rosa, saka si Senator Bongo, mga kaboses, mula po sa PDP Laban. At syempre, inendorso rin po si Attorney Rodante Marcoleta. Syempre, matik na po yan kasi po, Iglesia ni Cristo po itong si Attorney Rodante Marcoleta. Independiente po siya, mga kaboses, ngunit kasali po siya sa senatorial bets ng persa po ni former President Rodrigo Roa Duterte. At ang dalawa po, mga kaboses, kasi 8 lang po ang inendorso ng Iglesia ni Cristo. Ang dalawa po ay si Senator Amy Marcos at si Camille Villar, na pareho po mula sa Nationalista Party, mga kaboses. Ngayon po, yan po ang atin pong magre-react po tayo, mga kaboses, dito sa mga napili ng Iglesia ni Cristo. Bakit kaya napili nila si Bam Aquino, mga kaboses? Yan po ang medyo hindi po natin alam, kasi kilala po yung Iglesia ni Cristo, lalo na po, di ba? Dinala po siya ni Attorney Rodante Marcoleta. Pero siguro depende po kasi yan, mga kaboses, kung ano talaga, nagdidepende po yan sa track record, mga kaboses, ang pag-endorso po ng Iglesia ni Cristo. Pangalawa, ito pong si Senator Bong Revilla, mga kaboses. Hindi pa rin po malinaw sa atin kung bakit pati ito, mga kaboses, ay inendorso ng Iglesia ni Cristo. Ngunit ang klaro po dito, mga kaboses, ito po si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo. Kasi alam naman po natin na
yan po sila mga kaboses, talang matagal na pong sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo mga kaboses. At alam po natin na halos-halos po ng mga Iglesia ni Cristo ay sumusuporta kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya po tayo nagtataka kung bakit mayroon pong mga inendorso ang Iglesia ni Cristo mga kaboses, nagaling po sa iba't ibang partido mga kaboses. Pero siguro part po yan, na practice pa rin ng Iglesia ni Cristo yung ating demokrasya mga kaboses. So nasa sa inyo pa rin yung desisyon mga kaboses kung sino po ang inyong pipiliin. Ngunit dito po, si Attorney Rodante Marcoleta, sinabi ko po kanina, matik na po yan mga kaboses, kasi Iglesia ni Cristo rin po yan, si Attorney Rodante Marcoleta. At ito pong si Attorney Rodante Marcoleta, nitong nakaraang gabi po mga kaboses, nagsagawa po ang Duterte 10, yung senatorial batch po mga kaboses, doon po sa Philippine Arena mga kaboses, na yung Philippine Arena po ay pagmamay-ari rin po ng Iglesia ni Cristo. Siguro sa nakikita po natin, mukhang hindi na po siguro kailangan ni Senator Rodante Marcoleta mga kaboses na i-endorso pa sa INC, kasi kitang-kita na po kung gaano kadami mga kaboses yung kanyang supporters na dumalo po sa kanilang rally doon po sa Philippine Arena. At napakalaking arena po yan dito sa ating bansa mga kaboses, ang Philippine Arena mga kaboses. So marami po yung dumalo mga kaboses, at marami po yung nagpakita ng suporta sa mga slate po ng PDP Laban at Duterte 10 mga kaboses, kasi talagang inendorso rin mismo, at nakita po natin yung pagsuporta rin ni Attorney Rodante Marcoleta doon po sa mga slate ng Duterte 10 mga kaboses. At ito pong dalawa, si Senator Amy Marcos at si Congresswoman Camille Villar mga kaboses. Una tayo dito kay Senator Amy Marcos. Alam naman po natin na from Alyansa, at ngayon nasa na po mga kabos, sa panig na po ng mga Duterte. Ito pong sister o kapatid ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos, kasi pilit niya pong pinapakita mga kaboses sa mga tao, lalo na po sa mga DDS supporters, na siya po ay mabuting Marcos mga kaboses, at pilit niya pong pinapakita na ang suporta niya ay nasa mga Duterte mga kaboses, at hindi po sa kasalukuyang administrasyon mga kaboses. At kini-question niya palagi yung administrasyon natin ngayon mga kaboses, lalo na po nung pag-aresto po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kamakailan nga lang nagkasagawa ng Senate inquiry. Pagkatapos nagpatawag po siya or nagsampa po siya ng reklamo doon sa ombudsman na dapat po imbestigahan yung mga gabinete ni President Bongbong Marcos Jr. mga kaboses, na dawit po sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, upang talagang sagutin legally mga kaboses kung talaga bang sumunod sa due process yung pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. So yan po yung mukha na pinapakita ngayon ni Senator Amy Marcos, at siya po ay kabilang ngayon sa inendorso ng Iglesia ni Cristo mga kaboses. At ang huli po ay si Camille Villar mga kaboses, si Camille Villar mga kaboses from Alyansa, lumipat po siya sa pa-endorso po kay Vice President Sara Duterte, mga kaboses. Kung matatandaan nyo, gumawa pa sila ng ads, mga kaboses, at pagkatapos po nun, marami pong lumabas na mga issue mga kaboses laban po sa mga Villar. Unang-una po dyan mga kaboses, yung pag-atake po ni Attorney Claire, ni Auntie Claire mga kaboses, sa Villar, na lalo na po kay sa ina niya na si Cynthia Villar mga kaboses, na tungkol doon sa usapin ng patuloy na pagsirit ng presyo po ng bigas. Tinuturo po ni Auntie Claire doon po sa ina ni Camille Villar, si Cynthia Villar mga kaboses, dahil raw po sa rice tarification law na sinulat o ginawa mga kaboses ni Cynthia Villar, ganito po ang sitwasyon ng ating bigas ngayon mga kaboses. At ang kasunod po nun na atake, matapos pong lumipat si Camille Villar mga kaboses,
Sumunod po yung issue po ng vote buying, no, na kinakaharap daw ni Camille Villar, mga kaboses. Ngunit sumagot naman po ito agad, mga kaboses. Sabi po niya, yung video na kumalat, mga kaboses, before pa sa election period o sa campaign period, mga kaboses. So, meron pa pangatlo na talagang pilit na nina-knock out, mga kaboses, yung pamilyang Villar. Pagkatapos po, mga kabos, na inendorso ni VP Sara. Yung pangatlo po ay ang investigasyon po, at ngayon pinagpapatuloy pang investigasyon sa Prime Waters, mga kaboses, na pagmamayari po ng mga Villar dahil raw po sa kakulangan po ng serbisyo, mga kabos. Marami daw po mga reklamo kaya pinapaimbestigahan po ng Malacanang, mga kabos. At yun, after nun na binugbog, mga kabos, ng mga issue mga Villar, bigla na pong lumitaw sa isa pong rally na naman si Camille Villar, mga kabos, sumama po sa alyansa para sa Bagong Pilipinas. At yun po yung huli, I think sa Pampanga ata yun, mga kaboses, kung hindi ako nagkakamali. Tapos nung sumunod na po ng mga rally, wala na po siya, mga kaboses. Hindi na po siya sinali. Hanggang ngayon, mga kaboses, ay tinanggal na po sa mukha ng alyansa itong dalawa na si Senator Amy Marcos at si Camille Villar. At alam naman po natin, ito pong mga Villar ay napakamalapit talaga ng mga Duterte, mga kaboses. So kayo na po ang humusga, mga kaboses, at ito po yung mga opisyal na inendorso ng Iglesia ni Cristo, mga kaboses. Nasa sa inyo pa rin ang desisyon, mga kaboses, kung sino nga ba ang inyong pipiliin, o inyo pong bobotohin ngayong halalan. Ilang araw na lang po halalan na po, mga kaboses, at sana may napili na kayo. Sana may kodigo na kayo, mga kaboses, sa pagpili ng inyong mga napupusuang kandidato, mga kaboses. Comment po kayo sa baba, mga kaboses, kung ano po yung mga reaction ninyo regarding po sa ating napag-usapan ngayong araw, mga kaboses. Ang tanong po natin, kung bobotohin nyo ba ang inendorso ng Iglesia ni Cristo, mga kaboses, o ano po, o sino-sino po yung inyong bubutuin. Feel free po na mag-comment sa ating comment section. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood, mga kaboses, at God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat, mga kaboses, and ako po si Kaboses Wins para sa Standpoint Analysis, mga kaboses. Maraming salamat po. Bye-bye.